dumito muna tayo. Flood control muna tayo bago tayo remekta doon sa ating mga main topic. Nako, 100% yung mga main topic natin. Sobra ho ang init, mga kababayan. Dito, first time kong narinig kay Sandro Marcos yung mga ganong pananalita po. Eto. Kay ano muna tayo? Kay Chavit Singson muna tayo, mga bossing. Okay? Eto, kay Chavit muna. Nawala. Umano ang na-corner. Ayan, Ilocos Sur Dynasty, no? Ito po ay patungkol sa mga proyekto na nakukuha nila sa gobyerno ng Pilipinas. Mukhang pati po yung pamilya ni Luis LCS Construction, Luis Chavit Singson Construction, madami din pong nakopo, no? Ibig sabihin ng nakopo, nakuha doon sa proyekto sa gobyerno. Pakinggan ho, mga kababayan. Baluarte ng mga Singson ang Ilocos Sur. Pero bukod sa malaki nilang pangalan sa politika, malaki rin umano ang na-corner na government projects ng kanilang pamilya. Yan. Ano? Ang tanong naman diyan, naipatupad ba naman nila? Natapos ba naman yung mga government projects na yon? Yun ang tanong natin ngayon, no? Habang pinapanood natin. An exclusive agenda report ni Joash Malimban. Isa ang Ilocos Region sa maituturing na land of mega dynasties, ayon sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Sandali! Nandiyan na si pambansang nanay survivor. Nababasa ko na maayos yung kanyang pangalan. Shout out sa'yo, pambansang nanay survivor. Game na ho, mga kababayan. Tuloy na ho natin ito. Sa Ilocos Sur, dominated ng pamilyang Singson ang malaking parte ng probinsya sa pamumuno ng kanilang patriarch na si former Governor Luis Chavit Singson. Sa kasalukuyan, nakaupong gobernador ang kapatid ni Manong Chavit na si Gobernador. Akala ko si Chavit lang yung yung pinaka makapangyarihan doon. Meron yung kumbaga may mga kamag-anak din pala. Talagang dinastiya pala talaga doon sa Ilocos. Jerry Singson at Vice Governor naman ang anak niyang si Ryan. Nakaupo naman bilang 1st District Representative ang isa pang anak ni Chavit na si Ronald Singson at ang pinsan nitong si Christine Singson. Grabe, lahat pala sila doon, Ako, mga kababayan, pag pinag-usapan naman po yung mga dinastiya na kagaya niyan, no? Kasi merong mga dynasty kagaya na lang po ng pamilya Marcos, di ba? Si Sandro, si Pangulong Bongbong Marcos, kumbaga, talagang ang focus ay tumulong sa bayang Pilipinas, no? Ito naman po, kung maayos naman po yung dinastiya, mga kababayan, kung maayos naman po yung magkakamag-anak na mga nakaupo at para sa Pilipino, para sa Pilipinas, kung bakit sila nasa gobyerno at kung bakit sila tumakbo sa isang government position, wala akong problema dyan, mga bossing. Bukod pa yan sa mahigit 10 local positions na hawak ng mga Singson sa buong probinsya. Kilalang businessman si Manong Chavit kahit bago pa man ito sumali sa politika. Kasalukuyan niyang pinamumunuan ang Luis Chavit Singson o LCS Group of Companies na may LCS Group Company, ang sabi ko, LCS Construction. 12 kumpanya ayon sa website nito. Kabilang Kaso naman, sambong yung sa Davao naman. Tingnan mo. Yung sa Davao naman, mga kababayan, ilang panahon na mayor si Dugong dyan. Tapos, ang mga sumunod, mga pumalit sa kanya, mga anak niya din. Di ba, Ma'am Princess Paris, Marijo, Cherry ng Cereza Poes, Ria Buenavice, at Milan Dizon. Di ba ho, mga kababayan? Ilang dekada ho, halos 3 dekada o mag-4 na dekada ho, mga kababayan, na sila ay nakaupo diyan sa Davao. Pero ending, baha pa din, hindi pa din daw ho maganda, tapos props lang daw ho yung sinasabing safest city in Southeast Asia. Di ba? Ito, yung sa Ilocos. ng isang power corporation, isang mining corporation at isang airline operations company. Hindi pa kabilang dyan ang Partas Bus Lines. Dami pati Partas, nakikita ko yan sa Cubao. Kung hindi ako nagkakamali, Partas yun pag yung may mga ihahatid na mga mag-anak na pupunta ko saan, uuwi ng probinsya,
diyan inihahatid partas. na pagmamayari rin ng dating gobernador. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na konektado rin sa isang construction firm si Manong Chavit, ang Satrap Construction Corporation, o tila binaligtad lamang na partas. Base Partas sa trap. sa datos ng DPWH, nakakubra ang kumpanya ng 62 public works contracts sa Ilocos Sur mula 2016 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Sabi ni Eugenio Fernando, ang tanong natin, MR, kung pinatupad project sa Ilocos Sur, ICI ang makasagot dyan. No? Sabi nung pinsang ko na si Sunshine, marami siyang mga buses daw. Sabi, pinsang ko yan, si Sunshine, pag napunta ako na Singapore. Sa isang 2012 Inquirer.net report, inamin dito ni Singson na pagmamayari ng kanyang pamilya ang nasabing kumpanya. Matapos i-raid ang isang factory sa loob ng property na nakapangalan dito. Sa isang 2018 DPWH contract, isang Reynaldo Grabe, pero kasi sabi mga bossing, kumbaga conflict of interest kapag yung mga kamag-anak mo din, yung mga construction company, etc. o yung mga nakakakuha ng proyekto sa gobyerno. Tapos merong mayor, merong congressman, etc. Merong mga posisyon sa gobyerno, yung mga kamag-anak. No? Ang mangyayari kasi doon, pwedeng bidding-biddingan na lang ho. Bidding-biddingan na lang. O bidding kunyari, pero ang mananalo talaga is yung kanilang kumpanya. Atienzar na ang nakalagay na Authorized Managing Officer. Sa isang 2022 contract naman, napalitan muli ito ng isang Rolando Tica. Sa kasalukuyan, isang Engineer Harold Molina na ang nakalagay sa papel bilang presidente ng Satrap Construction Corporation. Sa isang June 21 post, binati ni Molina si Manong Chavit sa kanyang kaarawan na tinawag itong Our Big Boss. Sa So parang ganun din kay Chavit din. No? kakaibang okasyon, consistent na nagpo-post ng pagbati ang Facebook page ng Satrap Construction kay Manong Chavit at anak nitong si Vigan City Mayor Randy Singson ng happy birthday from your Satrap Construction family. Sa isang Ganun din. Kay Manong Chavit din, ano? Sabi ni Sir Odil, Sir Mark, matagal ng kalakaran ang scripted bidding. panayam, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na bagamat maaaring tumakbo ang isang contractor sa isang public position, bawal ang pagkakaroon ng kontrata sa pamahalaan oras na manalo ka. Correct. Di ho ba? Adela Brasos, kinig lang. Bawal din daw sa saligang batas ang pagkakaroon ng direct interest ng isang politiko sa isang business, lalo na sa kanyang nasasakupan. Kabilang na riyan ang pagkakaroon ng kontrata ng iyong mga kamag-anak o mga kapamilya sa mga lugar na nasa ilalim ng iyong jurisdiksyon. Nako po, mukhang madadali din po ito nung ICI. No? Mukhang madadali at makikita at iimbestigahan din po nung ICI, mga bossing. Dahil sa conflict Sabi sa inyo tingnan nyo si Pangulong Bongbong Marcos, walang sinisino. Bilyar, may problema kayo sa mga tubig ninyo? Hindi maayos yung inyong mga tubig? Aba, i-address ko sa inyo yan. Di ba? Kay Buloy, may-ari ka ng pagkalaki-laki na kingdom? Aba, kulong ka. Duterte? Hindi ho si Pangulo ang nagpakulong doon. Charing. Charing. Talay. of interest. Sa pagsusuri ng aming team, parehong Singson na nakaupong district representatives sa dalawang distrito ng Ilocos Sur ngayong 2025 elections. Kaparehong taon kung kailan nakuha ng Satrap Construction Corporation ang pinakamalalaking kontrata nito sa loob ng 9 na taon. 8 public works contracts na nagkakahalaga ng 543 million pesos. Bukod pa riyan ang Dami, ano? nakaupong Ilang bilyon, ilang milyong piso? o Ilocano Party List Representative na si Richelle Singson Michael mula 2022 na anak din ni Manong Chavit. Putek, kompleto sila talaga, ano? Talagang sa politika na kapag graduate, sige, tumakbo ka na. And although, siyempre, pag sila'y nanalo na at nangontrata pa sila, maa-anti-graft and corrupt practices sila kasi pinagbabawal nga po yun na magkaroon ng interest. Lalo pat ito ay maaaring makabangga sa interest ng publiko sa pamahalaan. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Singson at Sabi ni Zambong, kaya galit kay PBBM si Chavit. Naalala nyo yung sinabi ni Chavit? Ayoko na dyan, gano'n. Parang hindi nakilala, ganito, ganyan, pagkatapos ng eleksyon. Hindi kasi ang nakikita ko, pansin ko kay Pangulong Bongbong Marcos, walang
walang bayad utang. Tulungan mo ko, okay, sige. Tulungan mo ko. 'Di ba? Pero hindi mo ako pwedeng maging pananggalang, 'di ba Sir Bugi Arellano at Lucy Villar? Hindi mo ako pwedeng maging pananggalang diyan. Hindi mo ako pwedeng maging panangga na tipo bang, "Oy, kasi ganito tinulungan kita. So dapat tulungan mo ako, dapat hindi ako maaresto, hindi ako maimbestigahan ng mga ganito ganyan." Oh. Kay Buloyski na lang din 'di ba? Ano pinagyayabang nila dati? Tinutulungan, nagbibigay kami ng entablado, nagbigay kami ng airtime para marinig si Bongbong Marcos, ganito, ganyan. Hindi ho ganun ang Pangulo. At yan po ang kagandahan sa isang Pangulo na walang utang-utang na loob. Ano ho, hindi po dehado yung mga kapwa natin Pilipino. Bakit to? O like example ako, nakalaban ko si Buloyski. O hindi, kagaya na lang po yan. Yung kaso ni Buloyski, may maliit na Pilipino nagrereklamo na siya ay minolest siya di umano ni Buloyski. 'Di ba? Kapag si Pangulong Bongbong Marcos may utang na loob ako kay Buloyski, sige, puprotektahan ko si Buloyski para hindi makasuhan o para hindi makulong dahil dito sa nirereklamo sa kanya. Ganon. Walang ganon kay Pangulong Bongbong Marcos. Walang unitim. Hindi porket magkasama tayo sa Uniteam, hindi nga si Pangulong Bongbong Marcos kasi ang nagpakulong kay dating Pangulong Duterte. Di ako naniwala. Sino hindi naniniwala dito na walang basbas ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagpapadala sa sa dahig, no? Taas ang kamay. Sino ang naniniwala dito na may basbas ni kahit konti lang, may basbas ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagpapadala doon kay kay Duterte sa dahig. Ako naniniwala ako. May basbas ho yan. Anyway, alisin na ho natin ito mga kababayan. Gagalit na naman si Manong Chavit, sasabihin, ayoko na sa mga Marcos, ayoko na dito kay Bongbong, lauta na loob.